Sabi nila ang Pilipina raw dapat Maria Clara, tahimik, hindi makabasag pinggan at mahinhin. Pero ang chismis noon, ang sinaunang Pilipina bago dumating ang mga Kastila ay sexually aggressive, liberated at higit sa lahat, progresibo sa lipunan. Mga kapatid, ngayong buwan ng Marso ituloy natin ang usapan tungkol sa kababaihan dito sa History. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ate, naniniwala ka ba na merong Maria Clara sa panahong ito? Meron. Wala na po, sir. Parang kulang ng tela kung sila ay manunuot. Hindi na po kasi uso ngayon yun eh. Maria Clara ka? Naman! Kung paniniwalaan natin ang popular na kultura, si Maria Clara ang huwarang representasyon ng dalagang Filipina. Paano ba naman? Mahinhin, konserbatiba daw, di makabasag pinggan, hindi bongangera, etc. etc. Pero, ang tanong, gaano ba ito katotoo? Merong mga nagsasabi na si Maria Clara, no, yung babae na mahinhin, masunurin, relihiyoso, tago ang katawan, ang siyang ideal na babae para kay Rizal. Pero may mga nagsasabi na ito ay isang kritisismo ni Rizal sa mga kababaihan ng kanyang panahon. Na kung magpapatuloy nila yung pagsunod dun sa ganitong modelo ng babae, imahe ng babae, hindi sila magtatagumpay sa buhay. Kung patuloy nilang susundin kung ano yung iniutos sa kanila ng mga Espanyol. Pero, ang karakter daw ni Maria Clara, malayong-malayo sa kilos at itsura ng mga kababaihan noon. Bago pa kasi dumating ang mga Kastila sa bansa, uso na ang girl power. Hindi lang daw pambahay noon ang mga babae, dahil ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa lipunan ay kapantay ng sa mga lalaki. Yung identity ng lalaki ay nakakabit doon sa asawa niyang babae. Okay. Sa decision making, sinasabi na parehong pinapahalagahan, na hindi lamang si lalaki ang nasusunod. No, ang babae ay may say din at may sinasabi rin siya sa mga pagpapasya, no, sa kanilang buhay. Isa sa mga mahalagang katungkulan ng mga babae noon ay ang pagiging babaylan. Kung ang mga lalaki ay nagiging datu at raha o sultan, ang mga babae naman ang nagiging babaylan o katalonan. Napakahalaga ng pagiging babaylan. Ang mga babaylan ang spiritual leaders dati. Sila ang namumuno sa mga ritual, sila ang mga manggagamot, sila ang mga historiador, no, sila ang psikolohista, sila ang namumuno sa kalinangan, pangkabuuang kalinangan, sila ang tagapag-ugnay sa Diyos at sa mga tao at namatay na kamag-anak. Magkano Hello Kitty? 20. At dahil mataas ang tingin sa mga babae noon, mataas din at malaki ang katumbas silang halaga. For example, kailangan magbayad daw ng mga binata sa mga magulang ng dalagang kanilang pakakasalan. Yung minions, magkano? 30. 5 piso na lang. Okay. Pagkapanganak pa lang sa kanila, nakitaan na sila ng kakaibang kagandahan, kaya inihiwalay na sila mula sa kanilang mga kapatid, no? Ibinubukod sila, no? Inaalagaan silang mabuti. Halos hindi sila masikatan ng araw, hindi daw sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa. So may mga tagabuhat sila. Ito ay para pagdating ng araw ng pag-aasawa nila, malaki yung bigay kaya na iaalay sa kanila ng mapapangasawa nila. Pero ang chismis, ibang respeto daw na nakukuha ng mga babae depende sa galing nila sa kama. Totoo ba to? Mas magaling, mas may halaga. Siyempre naman Conforme ka performance. Kung boring ang performance, walang halaga. Tama yan. Wala ka term na virgin hindi ba? Walang local term na virgin. Sabihin natin, kahit makabagong panahon na, marami pa rin sa atin ang hindi komportableng pag-usapan ang issue ng pakikipagtalik. Pero ang chismis noon pagdating daw sa issue ng sex, ang mga babae daw noon napaka-agresibo. Alam mo ba kung sino si ano? Ano? Sino siya? Alam mo ba kung sino? Ah! Si ano? Alam mo ba inano ni si ano? Kung ano,
Halina nga kayo, puro kayo chismisan, be. Tara na, be. Wala ka term na virgin eh, hindi ba? Walang local term na virgin. So wala tayong dichotomy ng good or bad woman. Simulat sa pool pa lang kasi, malaya nang maituturing ang sexualidad ng mga kababaihan. Akalain niyong hindi strict ang kanilang parents. May mga magulang no, na nagbabayad ng mga lalaki para kunin ang pagkabirhen ng mga anak nilang babae. Kasi nga, mas nagiging kaibig-ibig yung mga babae kapag hindi na sila birhen. No, so yung mga lalaki na binabayaran daw ng mga magulang para kunin yung pagkabirhen, ay hindi naman kahit sinong lalaki lang. Sila yung nanggagaling sa isang mataas na uri sa lipunan. Sila yung mga galing sa uring maharlika. Ang siste, mas magaling sa kama, mas maganda. Pwedeng-pwede rin noon ang tinatawag natin ngayon na pre-marital sex. Ang babae ay pwedeng magkaroon ng mga karanasang sexual bago pa man mag-asawa. Normal yon sa mga Austronesyano, normal din sa mga Pilipina noong panahon yon. Hanggang mga ika-20 taon sa Ifugao, ganun din. No? Nag-aasawa ka lang kung buntis ka na. At hindi lang sa mga motel, kundi sa mga tinatawag na ulog sila nagsisiping. Halimbawa, sa Cordillera, ang mga igorot ay kinilala na merong konsepto ng ulog. No, yung ulog ay isang bahay kung saan nagtatagpo ang babae at lalaki na magkasintahan. Pag balak na nila magpakasal, titira silang panandalian doon sa ulog. Magtatalik sila, itetest nila yung sexual compatibility nila. At pag nabuntis na daw si babae, pwede na sila magpakasal. Sa pag-aasawa dati, tinitingnan na napakahalagang salik o aspeto ng pag-aasawa ay yung kaligayahang sexual. Aba, kung kaligayahang sexual lang din ang pag-uusapan, hindi mo mawawala siguro dyan yung mga pampa, kiliti. Kunyari, kung dito ngayon sa Avenida, uso ang pilik mata ng kambing. Nung araw, iba ang ginagamit nila. Iba yung nilalagay nila sa mga ari ng lalaki. Ito, tol, pwede rin ba to? Parang matang kambing rin ba to? Sing-sing yata yan, tol. Sing ba to? Oo nga, no? Ito, di ko na kailangan na ito eh. May ganito na ako. Ito ang tinatawag na tugbok at sakra na ginagamit doon sa Kabisayaan. Kahit masakit, napipilitan daw ang mga lalaki na ikabit ito sa kanilang mga ari. Hindi pumapayag ang mga kababaihan na makipagtalik sa kanila kung wala sila nito. Kahit masaktan ang lalaki, titiisin niya yon para mapaligaya lamang niya ang mga kababaihan. No, tumatagal daw ng 1 hanggang 2 araw ang pagtatalik pag meron silang tugbok at sakra. Malaki ang sakripisyo ng lalaki din yan eh. Nagpapatunay na tunay na lalaki ka eh. Alam mo, sabi nila, kung noon pa raw pinag-usapan yung RH bill, aba, siguradong walang kokontra dito. Eh, paano ba naman kasi, yung mga sinaunang Pilipino, napaka-liberated. Etong mga issue ng contraceptives, wala yun sa kanila. Sa Kabisayaan, halimbawa, ay sinasabi na ayaw ng mga babae na magkaanak ng marami kasi para sa kanila, ang marami lang anak ay ang baboy. So pag mga ika-4 na beses na ng pagbubuntis, ay pwede na nilang ipalaglag dun sa mga kababaihan din na gumagawa nito. Meron ba silang birth control? Meron din, sabi. So ang mga babaylan, alam nila ano yung mga halaman na pwedeng makaprevent, no, ng pagbubuntis. So in that sense, dahil wala ngang prohibition na ito good, ito bad, ito sin, ito evil, hindi issue sa kanila. Lahat ng kaugaliang ito nagbago pagdating ng mga Kastila sa bansa. Pagdating nila, kaya sabi na, naku, ang lalandi ng mga indigenous na women. Kasi wala silang suot sa itaas, di ba? Kaya nung dumating yung mga Kastila, aba, sobrang shock sila, syempre, di ba?
Kung yung mga konyo kasi, yung mga Kastilaloy, con todo outfit, yung mga Pinoy, ika nga komando lang. Nakahubad. Pati na mga babae. Pagdating nila, kaya sabi lang, naku, ang lalandi ng mga indigenous na women. Kasi wala silang suot sa itaas, di ba? Meron silang tapis. At bakit? Kasi sobrang init ng Pilipinas at walang stigma na makita ka na nakahubad, no? Kasi nag-aalagaan, napapasusukan anak, walang stigma yan. Aba, kakaibang warm welcome nga raw ang natanggap ng mga dayuhan mula sa mga katutubo. Hindi ng shock nila kasi ang sexualidad walang stigma na magkaroon ka ng relasyon sa hindi mo asawa, no? At pag part ng kanilang hospitality sa panahon na 'yon ay ang pakikikaroon ng sexual na relasyon sa bisita nyo na bukas ang loob, hindi force, no? Pero dahil naiskandalo ang mga Kastila, agad nilang pinadamitan ang mga kababaihan. Nagpakalat din sila ng mga literatura, gaya na lang ng Urbana at Filiza, sa kung ano ang dapat iasal ng isang babae. Sinabi nila na ang mga kababaihan na nagsusuot ng manipis at maikling blusa ay mahahalay. Kapag papasok daw siya ng simbahan, hindi siya dapat na tumingin sa mata ng mga lalaki, dapat nakayuko lang siya. Hindi siya dapat ngumingiti. Pagluluhod siya, dapat hindi makikita nung tao sa likod yung kanyang talampakan. Kasi daw baka daw magkaroon ng mga malisyosong kaisipan, no? Yung mga kalalakihan pag nakita yung sakong ng babae. Kasi huwag ka maging-negative eh. Pero mga tol, idagdag mo pa dyan yung napakahigpit na pamantayan noon ng simbahan. In fact, sa sobrang higpit, kahit kumpisal, question and answer portion. So dun sa manual na yon, itatanong sa'yo, ultimo posisyon na ginagamit mo sa pagtatalik, no? Kung sino yung katalik mo, kapwa mo ba babae o kapwa mo lalaki, no? Kung ikaw ba ay gumagamit ng mga bagay, no, sa pagtatalik or kumakain o umiinom ng mga pagkain o inumin na nakakapagpaibayo ng libido. So, doon sa pagtatanong pa lang, no, ay naipaparating na ng mga Espanyol kung ano yung mga bawal sa pagtatalik. Siyempre, habang tumatagal ang mga Kastila sa bansa, unti-unti na rin nabago ang kultura ng mga Pilipino. At nag-iba na rin ang pagtingin sa mga kababaihan. Na-break talaga ng Spanish period yung sense of equality ng men at women. Kasi ngayon, double standard tayo. Hindi naman kailangan na paniwalaan itong ganitong mga paratang ng mga Espanyol sa ating mga kababaihan. Kasi kung susuriin talaga natin, no, kung hindi man mas mataas ay talagang napakahalaga ng kababaihan o ng katayuan ng kababaihan sa sinaunang lipunan. Nabigyan man ng ibang kahulugan ang sinauna nating mga ritual at tradisyon. Hindi maitatanggi ang mataas na katungkulan ng babae sa sinuuna nating lipunan bago ito pinakialaman ng dayuhan. Ito yung pinakapaborito kong bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, yung panahong prekolonyal o yung sinaunang panahon. Kasi nga dito natin makikita yung mataas na pagtingin sa mga kababaihan at pagpapahalaga sa kanila sa halos lahat ng larangan. Hindi eternal ang papel ng babae at lalaki sa mundong ito. Nagbabago siya. Pwede siyang magbago ng patras, katulad na nangyari mula sa pre-colonial papunta sa Spanish, patras. Kasi kinahon ng babae, dati malawak ang mundo nila Okay, anong leksyon nga ba ang maaari nating makuha mula sa kabanatang ito? Simple lang, na maraming aspekto sa ating kultura, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ay maaaring ituring na progresibo bago pa man dumating ang mga dayuhan. Mga kapatid, sa ngalan po ng pandaigdigang buwan ng mga kababaihan, mabuhay ang mga Pinay. Ako po si Lord Rivera at ito po ang History. Hi mga hipag, I love you all! History with Lord. TV5. Kami po sa History ay naniniwala na walang
maliit na kwento, no, sa ating kasaysayan. Lahat po tayo ay may responsibilidad na alamin ang ating nakaraan. Kung walang kasaysayan, wala po tayong saysay. Maraming salamat. Mabuhay tayo. Miriam Defensor Santiago sa Senado, Leila de Lima sa DOJ, Kim Henares sa BIR, CJ Sereno sa Supreme Court. Ang dami talagang astig na babae dito sa Pilipinas. Pero mga tol, bago pa naupo yung mga yan, at in fact, bago pa sila pinanganak, ang dami ng mga tigasin na babae sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalong-lalo na pagdating sa himagsikan. Mga kapatid, hindi kaya mas astig pa itong mga babaeng ito kaysa sa mga lalaki pagdating sa giyera. Mga kapatid, dahil ang Marso ay International Women's Month. Yan po ang sasagutin natin dito sa History. Tara! Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Noong panahon ng Revolusyon, kadalasan ng frontliner ang mga barako. Sila ang matatapang na humaharap sa mga mananakop sa ngalan ng kalayaan. Habang nakikipagrambulan ng mga lalaki, ano naman kaya ang ginagawa ng mga babae? Sila ay mga namumuno sa mga ritual, sila ang nagsisilbing manggagamot, no? At sila din ang nagkikipag-ugnayan sa mga tao at sa mga Diyos at gayon din sa mga tao at sa mga namatay na kamag-anak. Ayun, hindi naman pala magpapatalo si Eva. Pati nga sa sarili nating alamat na si malakas at si maganda, kinikilalang katuwang ng lalaki ang babae. Tinuka ng ibon yung kawayan at sabay na lumitaw at magkaharap sila doon sa kawayan. So nangangahulugan na talagang napaka-basic sa ating kultura yung pagkilala ng kababaihan bilang katuwang at kapantay ng lalaki. Ayun nga lang, nung dumating ang mga Kastila, pinakalat nila ang kwento ni Adan at ang babaeng hinugot sa kanyang tadyang, si Eva. At yun, sabi nila, nagsimula raw lumiit ang tingin sa mga babae. Yun yung paypayan mo. Ayun pa, sorry. Meron naman yung mga na-impluwensyahan na ng mga Kastila na talagang magpapasailalim na sila sa kapangyarihan ng mga kalalakihan. At yun yung ibig ipairal ng mga Kastila. Pero, sorry na lang sila. Sadyang may mga babaeng palaban at hindi yata magpapaapi sa mga banyaga. Sino ba naman ang hindi nakakilala kay Gabriela Silang na hindi natakot na mag-sub sa napaslang niyang mister na si Diego Silang? Siya ang pangunahing halimbawa ng isang babaeng humawak ng tabak, sumakay ng kabayo at pinamunuan ang rebellion sa Ilocos nung patayin ang kanyang asawang si Diego Silang. Ika nga, kaya ni mister, kaya ni misis. Mula doon sa Abra, nakabuo siya ng grupo na mga 2,000 katao. Yun nga lang, nung natiklo siya ng mga Kastila, patas din ang parusang nakuha niya. Kasama din siya doon sa mga binitay. Doon sila sa baybay ng Ilocos. Lahat ng mga tao na dadaan, makikita yung kanilang mga bangkay. Napakasaklap nga naman ng nangyari kay Gabriela. Pero wala Nangibabaw sa kanya yung dakilang hangarin, gaya na lang nitong susunod nating bayani. Nakadalasan daw yan na pagkakamalang lalaki. Toledo ba yun? Tanga, si Macario Saka yan. Lalaki talaga yan, long hair lang. Ang ibig kong sabihin, ito. Siya si Trinidad Tecson, ang tinuguriang ina ng biyak na bato. Ang tawag sa kanya, babaeng lalaki. Kasi mukha daw siyang lalaki, no? Ang tangkad daw niya. So, minsan tinatawag din siyang tangkad. Ang chismis pa, wala raw panama ang mga akyat bahay sa lakas nitong si Trinidad. Kinuha niya yung sundang. Pagkatapos tinagpas niya sa ulo yung umakyat sa bahay nila. So tumakbo yung lalaki na duguan yung ulo. One of the boys talaga itong si Trining. Siya lang daw ang natatanging babae na sumailalim sa sanduguan o blood compact ng Katipunan.
lumagda siya sa sarili niyang dugo. Pero hindi sana yung kailangan para sa mga babae. Pero hindi lang sa pakikipagdigma ipinakita ng ilang kababaihan ang kanilang katapangan. Ang iba pa nga'y nagsilbing tagapagtago ng mga dokumento. Eh, ang dali lang kaya niya. Kahit ako, kaya kong magtago ng dokumento eh. Uy, hindi yun simple Sobrang hirap kaya magtago ng dokumento nung panahon na yon. At yung ibang mga bayani pa nga natin, inagawa pang uminom ng tubig mula sa putikan. Sino yan? Yeah, Kadirs! Kadirs ka. May mga miyembro ng katipunan noon na mga babae na umiinom pa ng tubig mula sa putikan. Alam mo ba yan? Eh sila, uminom ng tubig. Eh ako nga, nung nalasing ako, kinain ko yung putik. E sino pa nga ba? E di si Gregoria de Jesus, o kilala sa tawag na Oryang, ang mabuting may bahay ni Andres Bonifacio. Bakit sa tingin ninyo tinatag itong katipunan? Habang pinamumunuan ni Andres ang katipunan, siya naman ang naatasang magtago ng mga dokumento ng kapatiran. Ang laki-laki ng panganib na hinaharap niya dahil siya ang nagtatago ng mga papeles ng katipunan. Tinatago niya sa kanyang katawan. Inaabot siya ng hating gabi sa labas. Minsan daw sa sobrang uhaw, umiinom na siya ng tubig mula sa putikan. Kahit gaano kabrusko ang mga katipunero, aminado silang malaki ang papel na ginagampanan ng mga babaeng tulad ni Oryang sa kanilang samahan. Isusubo na lang yung pagkain sa kanilang mga anak, ay ibibigay pa nila yun sa katipunan. Pero eto yung malupit. Si Melchora Aquino aka Tandang Sora. Sa edad na 84 years old lang naman, nagawa pa niyang umeksena sa kasaysayan. Uso na pala yung Armalite noon. 84 years old siya. Ay, yung mga katipunero, pumunta yan dyan sa lugar ng Caloocan. Naroroon sa lugar nila. Dahil nakikita ni Melchora na nandito ang mga Pilipino at meron ng nagaganap na napakahalaga. Yung pinakain niya yun lahat. Nang nagkaroon ng hulihan ng mga Gwardiya Sibil, isa siya sa mga nahuli. Kinulong muna sa Old Bilibid Prison at saka ipinatapon sa Guam. Eventually, nung dumating na yung mga Amerikano, bumalik dito si Tandang Sora. Bibigyan sana siya ng mga Amerikano, pero hindi siya tumanggap kasi ang sabi niya, hindi naman siya naging bayani para pagkakitaan ito. Sa sobrang tigasin ng mga babae noon, hindi na nakapagtataka kung ang ilan sa kanila nachichismis daw na that's my tomboy. Gaya na lang nitong si Teresa Magbanua. Ayon kay Dr. Luisa Camagay ng History Department ng UP Diliman, hyper na hyper nga raw itong si Magbanua at wala siyang laban na aatrasan. Nung bata pa nga raw ito, ang libangan lang naman niya sumakay sa mga hayop, umakyat ng mga puno, mga bagay na kadalasang ginagawa ng mga batang lalaki. Meron naman yung talagang lumalaban. Pumupunta sa war front. Magbanwa is one. She was a very active woman sa Laguna area. Pero etong tanong, kung ganun kagagaling at ganun katatapang ang mga babae noon, hindi kaya naaapakan na nila ang kamachohan nito mga to? Hindi kaya nakakalalaki na sila? Kasi nga meron rin silang concept of what should be a Filipino woman, no? Kasi based on yung mga lagda at saka Urbana at Felisa, ang dapat may continuous subordination ng Filipina. Lalong tumatapang ang mga lalaki. Imagine ang company commander mo, ang pinuno mo ay babae. Pagdating ng mga Amerikano, medyo nagkaroon na ng say ang mga babae. Noong 1901 ay nagkaroon ng batas na magbukas ng paaralan para sa mga babae at lalaki. I think the American legacy to the women would be their getting educated, having a career of their own, and getting into the male-dominated professions. Itinatag din sa panahong ito ang Red Cross na dating tinatawag na katipunan ng mga babae.
Sila ang mga fundraising. Sila ang nagsilbi bilang mga nurse na nag-alaga sa mga sugatan, mga may sakit na mga sundalo. At nasa frontline din sila. Noong 1930s, nagkaroon ng tinatawag na Sakdalista movement. Ito po ay isang kilusan na nakibaka laban sa imperialismong Amerikano noong 1930s, mga kapatid. Noong 1930s, nagkaroon sila ng pag-aalsa sa Cabuyao, Laguna. At isa sa mga pinuno nila sa pag-aalsang yon ay isang babae na tawag ay Generala. Ang totoong pangalan niya, si Salud Algabre. At sinasabi nila, kahit kamukha siya ni Carmi Martin, ubod daw ng tapang itong babaeng ito. Pinigil niya yung traffic sa Cabuyao or Santa Rosa dahil they stormed the municipal house. Sasabihin niya na walang anumang pag-aalsa na hindi nagtatagumpay. Dahil ang lahat ng mga ito ay isang hakbang patungo sa wastong tunguhin. Susunod, may mga babaeng kahit nakikipaglaban na, di pa rin nawawala ang pagiging kikay. Sino sila? Alam natin na noong World War II, maraming mga babayang naging biktima ng mga sundalong Hapon bilang mga comfort women. Pero kahit sa ganong estado, nangibabaw pa rin ang katapangan ng mga babaeng ito. They were used we can say sex slaves of the Japanese Imperial Army. Pero marami ang hindi nagpatali sa kama. May mga pumalag, marami sila, at lumaban para sa mga hukbalahap. Ang hukbalahap ay ang kilusang gerilya na matapang na pumalag sa mga Hapon. Ang nagsilbing inspirasyon di umano ng mga kalalakihan na nagtatag ng hukbalahap ay ang tagumpay ng isang babae na si Felipa Kulala. Mas kilala siya sa tawag na Commander Dayang-Dayang. Dahil namuno daw siya sa isang labanan, kung saan natalo niya yung mga sundalong Hapon at mga kasamang sundalong Pilipino. So ito yung nagbigay daan daw para sa pagkakatatag ng hukbalahap. At nung itinatag ang hukbalahap, isa siya yung tanging babae na miyembro ng komiteng militar nito. Because women will always be women, even in the face of combat. Sino kaya itong babaeng bago raw sumugod ng gyera, naglalagay muna ng makeup? I know. Sa panahon ng Hapon, isang katangi-tanging leader na babae ang lumalaban din. Siya si Remedios Gomez Paraiso o kilala sa tawag na Commander Liwayway. Miyembro rin siya ng hukbalahap. Tuwing sumasabak siya sa laban, hindi lang mga armas ang hinahanda niya, kundi pati na rin ang kanyang kikay kit. Kapag may laban siya, nag-aayos siya. Nagli-lipstick siya, nag-nail polish, tapos nagpapabango. Ang katuwiran niya, habang ipinaglalaban niya ang kasarinlan ng Pilipinas, ipinaglalaban din niya ang karapatan niya bilang isang babae. Pero etong sabi nila, kung gaano raw karami ang mga babaeng lumaban para sa inang bayan, ganun din daw kakonti ang mga naisulat tungkol sa kanila. Ice cream tol. Green. Political lang ang ating kasaysayan na tinitingnan. Ang makikita talaga dyan ay mga lalaki kasi sila yung mga namumuno, sila yung mga general, sila yung nagiging pangulo. At kung mapapansin nyo, isa lang ang Pilipinas sa iilang mga bansa na gumagamit ng salitang motherland o inang bayan. Oo nga naman. Kung amang bayan, ang baho, di ba? Ikaw yung mabaho, maligo ka na, hoy! Anumang panahon ang nagdaan mula sa loob ng tahanan hanggang sa bakbakan at malamang sa kahit anong larangan, ang mga Filipina dati pa man ay astigin na talaga. Less shy or timid ang Filipina than the Western women. They found it probably very refreshing to observe a woman who
who had autonomy, who had freedom, exercise of freedom, compared to their Western sisters. Sa halip na tingnan bilang magkaaway, ang lalaki at ang mga babae, ang mahalaga ay tingnan natin yung pagkakapareho at pagkakatugma ng mga ginagampanan sa lipunan. Hindi kumikilala ng kasarian ang pagpapamalas ng pagmamahal sa bayan. Ang ganda-ganda ng sinabi ni Jose Rizal, no? Ang kababaihan, ang pundasyon at kinabukasan ng sambayanan. Mga kapatid, ano ba ang natutunan natin sa gabing ito? Simple lang naman, na ang kadakilaan, ang kabayanihan, ang katapangan ay walang pinipiling edad, walang pinipiling kulay, at higit sa lahat, walang pinipiling kasarian. Mga kapatid, mabuhay po ang kasaysayan at higit sa lahat, mabuhay ang kababaihan. Ako po si Lord De Vera at ito po ang history. Ganun pala yun, Tol, no? Ano? Dapat i-respeto natin ang mga kababaihan. Ikaw lang. Mga kapatid, once upon a time ay tinawag itong world's biggest covered indoor coliseum. Mga kapatid, ito po ang Araneta Coliseum. Grabe, Tol! Ang tindi, 16,500 Binilang ang mo lahat talaga. ng upuan dito. 16,500. Mula sa taas hanggang dito sa baba. Mga kapatid, andito po tayo ngayon sa Araneta Coliseum, hindi dahil sa sabong. Andito Hindi rin ito da- para kay Vice Ganda. May Hindi rin concert dito sa Vice Ganda. At Oh. lalong-lalo la, hindi rin sa basketball. Kahit kay Ann Curtis, Tol. May concert sa Ann Hindi rin, Curtis. Oh. hindi rin concert. Ba? Mga kapatid, andito po tayo ngayon dahil ang paksa natin ngayong gabi dito sa history ay mga beauty pageants. At itong Araneta Coliseum ay naging piping saksi sa mahigit 50 mga local and international beauty competitions. Mga kapatid, bakit nga ba nahumaling ang Pinoy sa mga beauty pageants? At kailan nga ba nagsimula ito? At ano nga ba ang sinasabi nito tungkol sa ating lipunan? Yan ang ating aalamin ngayong gabi dito sa history. Kasi kahit ang kasaysayan ay may kagandahan. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa isang mansanas, yan ang ugat at puno ng lahat ng beauty pageant sa mundo. Ayon ito sa isang ancient Greek myth. Sa Judgment of Paris, inatasan ng mortal na prinsipeng si Paris ng Troy na pumili kung sino sa mga diyosang sina Athena, Hera at Aphrodite ang makakatanggap ng gintong mansanas na may nakaukit na for the fairest o para sa pinakamaganda. Pinili ni Paris si Aphrodite sa pangako nitong ibibigay niya sa prinsipe ang pinakamagandang babae sa mundo, si Helen, na siyang dahilan naman ng Trojan War at sinasabing the face that launched 1,000 ships. At ito na nga ang pinakauna raw ng beauty contest. Pero dito sa Pilipinas, ang nagdala ng unang beauty pageant ay yung mga nagdala rin sa atin ng mga hamburgers at ice cream, ang mga Amerikano. Ladies and gentlemen, I'm Betty Boobs from Novali. Novaliches! I'm 21 years old and I'm single and I'm ready to jingle. Thank you. Ano pangalan mo ulit? Ruelio Bartolome, Ruelio po. Si Bart yata ito eh. Ikaw ba yung Bart? Ako nga. Oo. Ba't ka naman nakaganda? Ganyan, Bart. Gusto ko nga sumali. Gusto ko nga sumali sa Beauty Queen. Beauty Queen. Nako, mga kapatid, alam nyo ba na bago pa nauso itong mga binibining Pilipino sa ito, once upon a time, ang tawag sa tagisan ng ganda at talino, at ito pa, pati mga social status, noon, meron silang tinatawag na
Carnival Queen. Carnival! Naku, matindi mga carnival. Yung mga ganitong uri katulad, di ba? Yan yung mga pupunta sa carnival. Hindi ganyan. Kumakain ng mga buhay na manok. Carnival Queen. Carnival. Hindi yung Hindi kumakain ba ng... yung ano yung nag-apoy yung ganyan, nagtaas, oo. tas inapoy yung mga ano. Meron nga, baka yun yung ba yun? Ala sa buhay ninyo. Di ba? Maganda kaya yun, no? Actually, yung pinaka-institutionalized na pageant sa Philippines is what was known as the Carnival Queen ng Philippine Carnival during the American colonial period. So this was around 1907, 1908. Pumipili sila ng Occidental Queen, usually yung American girl, and an Oriental Queen, usually a Filipino. Sa pamumuno ng noong Secretary of Commerce at Vice Governor ng Pilipinas na si William Cameron Forbes, imbis sa mga eksotikong katutubo ang ibida sa carnival, sinimula ng paghahanap ng Carnival Queen sa Manila Carnivals para ipakita ang magandang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Mula sa mga magaganda, sikat at may kayang pamilya ang mga kandidata. Dati kasi may the contestants dapat magbenta sila ng mga ballots to whoever family or friend na kilala nila. Tapos parang may percentage yon sa pagpili ng panalo. Ang unang Pinay Oriental Queen natin noong 1908 ay si Pura Villanueva. Pero bago pa man sumaling dalaga, kilala na siyang beauty and brain sa Iloilo dahil sa magiging writer sa Spanish language publication na El Tiempo. Yung mga confidently beautiful with the heart, itong si Pura Villanueva ang magsusulong ng women's rights sa Pilipinas. Miss Philippines na ang ginamit na bansag sa mahihirang na reyna. Ang naunang kinoronahan nito ay si Anita Agoncillo Noble. At di basta-basta ang mga nakakoronahan nito. Nung una, beauty, may brains, pero it's really more of beauty and pedigree. For example, si Anita Noble, na pangasawa si isang magaling na arkitekto, si Nakpil. Si Paz Marquez Benitez, Miss Philippines of 1912, isa siya sa founders ng Philippine Women's University, first Filipino creative writing teacher ng UP, at founder ng St. John's Academy sa San Juan, at founder ng Philippine Journal of Education. Tapos, isa pa, si Pasita Madrigal is one of the country's first lawyers, women lawyers from UP College of Law. Magagaling sila, mga sikat, at na mga pamilya at anak ng mga batikang mga prominenteng mga tao sa lipunan. At ang dahilan ng pagsali noon ng mga kandidata, mas malalim pa kaysa sa bragging rights na sila ang pinakamaganda. Kaya sumasali yung mga tao. There were few opportunities para sa mga babae na magkaroon ng trabaho, makapag-travel ng libre. Kasi sa mga kumpanya, then and now may glass ceiling tayo na tinatawag na ang glass ceiling, ibig sabihin, ang babae, karaniwan, hindi pwede maging boss. Kailangan, tinatrato lang sila taga-timpla ng kape, parang pang-display. Hindi nila iniisip na ang mga babae ay may utak. Nung araw, ang mga sumasali ay sumasali para i-assert yung kanilang stature sa lipunan, at pag ikaw ay nanalo at galing ka sa magandang pamilya, gumaganda rin yung image ng pageant. Lovely Piper Laurie of Hollywood. Noon, ganda lang ng terno o kung ano pang formal na kausuotan ang nirarampa. Kaya na magka-swimsuit competition noong dekada 50, kumonti ang mga sumali mula sa mga de buena familia. After 1950s, naging commercialized ng kaunti ang concept ng pageantry. It became a competition between different countries. To Miss World, may bikini na agad noon. Noong 1950 Miss Universe, may one-piece na swimsuit. Because of that, yung mga galing sa mga prominenteng pamilya, ayaw nila pasalihin yung mga anak nila dahil natatakot sila na nung araw makita lang yung hita mo, parang they think that you're a woman of ill repute. 67 of the world's most beautiful girls. At dahil sa kagustuhang makabenta ng swimsuits ng isang kumpanya noon, isinilang ang isa o kundi may pinaka-prestihiyosong beauty pageant, ang Miss Universe. What is the capital of Novaliches and why? Bakit ang ginagawa ninyo? Hindi. Marta, lalo na ikaw.
Gusto niya kasi talagang maging beauty queen. Saka nasa lahi namin. Ang asawa mo yan, Jun? Yun. Hindi, tinutulungan ko lang yung mga pangarap niya, di ba? O, Beauty queen. Mga kapatid, tuluyan na nga naging bahagi ng tradisyon ng mga Pilipino ang mga paligsahan ng pagandahan. Lalong-lalo na noong nauso yung mga international beauty pageants. Hindi lang nakontento sa paghanap ng pinakamaganda sa buong bansa o buong planeta, kundi sa buong kalawakan. Di ba? Miss Universe. Gusto mo mga Miss Universe? In the huge municipal auditorium in Long Beach, the pageant of beauty gets underway with the Parade of Nations. June 28, 1952 ang unang Miss Universe pageant. 30 kandidata ang agad na naglaban para sa corona at ang kumatawan sa Pilipinas ay si Teresita Torralba Sanchez. Pero sa likod ng pagandahan, isang malaking negosyo pala. Ginawa ito ng Catalina Swimwear Company sa Long Beach, California para maipakita ang kanilang mga produkto. Ang nag-handle ng swimsuits ng contestants sa Miss America was Catalina up to 1950. Tapos na-cancel yung contest nung 51. Lumipat yung Catalina swimsuits. Nag-isip sila ng bagong pageant na pwedeng gawing marketing and advertising conduit para sa Catalina Swimwear at dinala nila sa Long Beach, California at nabuo yung Miss Universe. And here it is, the climax, the culmination, the end of the rainbow. And the winner is Miss Finland. She is Miss Universe. Pero alam nyo ba, ang kauna-unahang Miss Universe na si Armi Kusela ng Finland noong 1952 kusang loob na binitawan ang titulo at korona sa ngalan ng pag-ibig. At ang kanyang Mr. Right, ang Pinoy na si Virgilio Hilario na nakilala niya sa isang blind date noong 1953 sa Baguio City. Phil, have you met Miss Universe? No, I haven't had the pleasure. Army, may I present Virgilio Hilario? How do you do, Miss Kusha? Hello. Na-in love ng husto si Miss Finland kay paring Virgilio. Nagpakasal agad sa parehong taon at dito na nanirahan sa Pilipinas. Pero parang iba yata ang kamandag ng mga lalaking Pinoy para sa mga international beauty queens. It's nice indeed. Would you care to drive it? Mm-hmm. And with the title go the rewards. A magnificent... Dumami ang mga dalagang nagnais sundan ang mga yapak ni Army bilang Miss Universe. At kada dekadang lumilipas mula 1952, na doble at halos na triple na ang bilang ng mga kandidata mula sa iba-ibang bansa. Miss Universe became a more popular figure. As a result of that, mas lumaki yung scope ng kumpanya na eventually it evolved into not just a pageant to get the pretty face, it evolved into something that will enable women to demonstrate her intelligence, her talents, her advocacies, and her priorities as a strong person and no longer just a commodified entity. Alam mo kasi dapat doon ka nila sumali sa pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Lalagot ka kay Tito Boy sa dapat doon kabay. dapat sa pinakamagandang. May punto siya. Ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa ay isang masterpiece ni Celso Ad Castillo. At alam mo ba kung sino ron? Bida. Alam mo kung sino yung bida ron? Alam mo kung sino yung bida? Oh. Nako. Si Gloria Diaz noong 1969, ang naging kauna-unahang Miss Universe ng Pilipinas. Good evening. My name is Gloria Diaz and I'm from Manila. Sa 18th Miss Universe pageant sa Miami Beach, Florida, si Gloria Diaz ang pambato ng Pilipinas. Ang nakakatuwa kay Miss Gloria Diaz, siya yung sumagot na kumakain ba sa kamay ang inyong mga ang mga Pilipino. Eh sabi ni Gloria Diaz, bakit ginagamit mo ba ang paa mo? So, yun yung preliminary question, di ba? Lalo ring nakuha ni Gloria ang boto ng mga horado sa question and answer portion. Ang tanong ay may kinalaman sa isa pang makasaysayang pangyayari noong 1969, ang paglanding ng first man on the moon. Miss Philippines, in the next day or so, a man will land on the moon. If a man from the moon landed in your hometown, what would you do to entertain him? Oh, just the same things I do. I think if he's been in the moon for so long, I think when he comes over, he wants to change, I guess.
Very good, Miss Philippines. Now, our judges are marking their ballots, making the... 4 years later, muli na namang nasungkit ng nooy 19 anyos na Pilipina na si Margarita Moran ang korona sa 1973 Miss Universe pageant sa Athens, Greece. Girls, the first runner-up is Miss USA, Miss Philippines is Miss Universe. Yung kay Margie Moran sa Athens, Greece, hindi sila nag-swimsuit competition to respect yung historic place kung nasan sila. The Philippines. Nakatulong din daw sa ating mga kandidata ang pagiging prangka at pagiging totoo pagdating sa pagsagot ng mga tanong. It's the most expensive thing and I can't afford it. So if I had $1 million, I'll buy a house and lot and live by myself and other people, of course. Si Margie is very direct, straightforward, and honest. That's the other crucial factor na pag sumasagot ka, importante na ikaw ay totoo sa iyong sinasabi. Honesty cannot be faked. The judges can see through, not necessarily dishonest, but less sincere answer. Yung may mga taong sumasagot to please the audience and to please the judges. Miss Philippines is Miss Universe of 1969. The time Gloria Diaz won and Margie Moran won, they were really obedient girls. They never used the contest as a conduit to have boyfriends. They are very professional. At dahil sa kanilang panalo, naging kumpiyansa na raw ang mga Pinay sa pagsali sa mga beauty pageant. Miss International 1979 is Miss Philippines. Pero bakit nga ba gano'n na lang katindi ang pagkahumaling o obsesyon ng mga Pinoy sa beauty pageants? Okay, pakita mo kami ng walk mo. Matindi. Aba, ibang klase, ibang signature klase. walk? Yan ang signature walk. Naku, eto kung si Janine Togonon, may cobra walk. Si Samsi Supsup. Ano yung kay Samsi Supsup? Tsunami walk. Tsunami walk. At si Aiza may duck walk. Anong tawag naman yun sa signature walk mo na yan? Ito, nagkapaluan sa kanto walk. Ba, ganda. Kaya ka pala ika-ika. Ibang klase. Matindi, di ba? Ano yung message mo? Ay, ito. Nakalagay pa, in loving memories. Saan mo ba nakuha yan? May lamay po sa Novali. Hiniram ko lang. Teka, baka nalilito ka. Ito, Araneta Coliseum. Yan, galing yan sa Araneta Avenue. Araneta Avenue yan, no? Pero, nako mga kapatid, bukod sa hilig natin sa ganda, sa kulay, sa ingay, sa kasiyahan o piyesta, sabi ng mga scholars, may mas malalim na dahilan pa raw ang pagkahumaling natin sa mga paligsahan ng pagandahan. Isa pa nga, patingin napalo ng bote walk. And now, competing for the 1974 title and crown with an... 1974, unang ginanap ang Miss Universe pageant sa Asia. At dito yan sa Pilipinas. Dito, ipinasa ni 1973 Miss Universe Margie Moran ang titulo at korona kay Amparo Muñoz ng Spain. Miss Universe, Amparo Muñoz Quesada. Bonggang event sa pamumuno ng nooy First Lady Imelda Marcos na minsan na ring naging kandidata sa Miss Philippines. Patayo ba naman para rito ang Folk Arts Theater na kilala ngayon bilang Tanghalang Francisco Balagtas sa CCP Complex. Parang sinasabi ng mga ibang historians na para ma-divert yung attention ng tao dun sa military regime, gusto ng image making na magpabongga itong Miss Universe at pinatayuan nga ng Folk Arts Theater in 77 days. Patuloy lang ang paglahok ng Pilipinas sa mga international pageants. At ito ang ilan sa mga pangalan na nakapasok sa mga matataas sa pwesto. At para sa mga kontesera, isa sa mga naging inspirasyon nila ang pagkadapa ni 1999 Miss Universe first runner-up na si Miriam Kiambao. At ang agad na pagbangon nito, napakadrama, di ba? Parang pelikula lang ni FPJ.
o late quarter comeback ng Ginebra. Nung pagkadulas niya, imbis na maglupasay siya doon, no, ang ginawa niya, no, tumayo siya at pagtayo niya ganyan, binuka niya yung kanyang mga kamay at parang sinasabi niya, here I am, nakatayo ulit ako. Parang ganun yung dating. Palakpakan yung mga, yung mga audience. No? At eventually, dahil doon, napansin si Miss Philippines. The first runner-up and winner of a cash scholarship from Oscar de la Renta Swimwear is Philippines, the 19... Hindi man nakuha ang corona, wagi pa rin daw si Miriam sa puso ng mga Pinoy. Nung umuwi siya, daig pa niyang welcome ng Miss Universe. No? Bakit? Di ba winelcome siya ng maraming tao? Naging simbolo siya na yung Pilipino laging nadadapa, no? Bumangon tayo. No? At yan ay lumabas sa periodiko, no? Ginawang cartoon ng mga periodiko yan na inspirasyon si Miriam Kiambao na kaya ng Pilipinong bumangon, no, kapag siya ay nadapa. Natisod man, ay tama pa rin ang kanya naging desisyon na tumayo bilang representative ng bansa. Matapos magkaaberya sa citizenship si Binibining Pilipinas Miss Universe na si Janelle Bautista na siyang dapat nalaban sa Miss U. Hindi rin dapat si Venus Ra ang ipapadala sa Miss Universe 2010 na magkaroon siya ng major problems sa kanyang birth certificate at ma-dethrone. Inilaban niya ito, nabawi niya ang titulo at nagpatuloy sa kompetisyon at naging 4th runner-up pa. Sa kabila ng mga pagsubok at responsibilidad na nakaatang sa isang beauty queen, tuloy pa rin ang laban. Kaya sunod-sunod na rin ang matataas-taas sa mga pwesto na nakukuha ng Pilipinas, high tide o low tide man, pasok sa finals, runner-up man o panalo sa iba-ibang international beauty pageants sa sinasalihan. Miss Philippines is Miss Universe. Pero makalipas ang 42 taon mula nang iuwi ni Margie Moran ang corona ng Miss Universe, muli tayo na mayagpag dahil sa makasaysayang pagkapanalo ni Pia Wurtzbach. Colombia! Na dapat ring magsilbing inspirasyon sa lahat ng mga nabigong manalo sa una at ikalawang beses na sumali. I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Ika ni Pia, confidently beautiful with the heart. Yan na ata talaga ang kailangan para ipakita sa buong mundo. O sa universe rather, na ang kagandahan ay hindi lang dapat skin deep. Pero di lang naman ng Pilipinas ang baliw sa mga pageants na humaling din dyan ang ibang mga Latinong bansa tulad ng Puerto Rico, Costa Rica, Mexico, Venezuela, Colombia at marami pang iba. Pero isa tayong bansa sa Katimugang Asya. Ano ang pagkakapareho natin sa mga bansang ito? Number one, they're Catholic countries. Marian, it's Mariology. The veneration of Mary has something to do with the veneration of women. Parang patterned after yung virginal beauty of the Virgin Mary. At bukod sa hilig ng mga Pinoy sa magaganda, may isa ring malalim rin daw na dahilan kung bakit bet natin subaybayan ang gantong mga contest. If a Filipina wins all the way to the international level, nagkakaroon ng aspirational quality yan para sa mga tao na pwede mo gamitin ang pageant bilang tuntungan para umunlad yung buhay mo. Yun, oo. Yan. Tsaka yung alamin mo rin yung mga kung ilang isla meron tayo ngayon, nadagdagan na raw. Ah, okay. Pwede na. Yung bata mo. Confidently beautiful with a muscle. Yan, di ba? Mga kapatid, tunay nga na hindi na natin maihiwalay sa ating lipunan itong mga parada ng kagandahan. Kasama na sa atin yan, mga kapatid. Pero hindi lang siya simpleng paligsahan kung sino pinakamaganda, sino pinakamatangkad, sino ang pinakamagaling sumagot. Ito mga bagay na ito lumalabas, may sinasabi tungkol sa ating kultura, kasaysayan, at higit sa lahat sa ating pananampalataya. Mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord Rivera, and I believe in the saying, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong, Bart? Wala tayong ano, Bart? Saysay. Yan. And I also believe in world peace. And I believe the children of our future. Ang eskolta,
ay premyadong business district, mga kapatid, before and after the Second World War. At karamihan sa kanila ay sinasabi na mga pamana na raw ng lahi, mga cultural treasures na. Pero, mga kapatid, paano nga ba nangyari? Nang isang premyadong distrito, dati ay naging Martes, 11:30 ng gabi.